Tama. Iikot, anim. Ano talaga ginawa nila? Pang-pito. Pito talaga yung ginawa nila. Hindi 6 na beses lang silang umikot ng ikaw-pitong araw. 7 beses din talaga. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, pay your attention. Ano ang sasabihin mo, Panginoon, niya sa akin? Kung ano sinabi mo, yun ang gagawin ko. Amen? 7 beses. Iikot. Dito po sa verse na ito, church, meron tayong mapapansin. Gusto mo ba mapuntahan na talaga ang pleasant home? Ready na ba kayo? Ready na ba? Okay, sabihin mo sa kapatid mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Kompleto po ito. Natay Pablo, ready na po ba? Sumisimple kayo ha. Talagang lesson church kay Tatay Pablo ang church. Talagang relaxing. Diba? Refreshing, amen? Kaya si Tatay Pablo, every Sunday, di daw wala talaga yan dahil ang church building, amen? Relaxing, refreshing, amen? Kaya ano po ba? May nakalagay sa verse para maka-enter tayo sa pleasant life. Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. Hey, listen carefully. Ito yung paraan ng Diyos. Ano nga title natin? Joshua, obey God's way. Not your way. God's way. Hindi, I did it my way. Iba yung tayo. Okay, mga tapos ko sa video. Ganun pa, no? Okay? Obey God's way. Ano yung paraan ng Diyos para maka-enter sila sa Jericho, sa pleasant life? Ito po ang process na inilagay ng Diyos. Una, take note. Ano mo ito sa Panginoon? 7 priests. Ano po una? Sabay-sabay po natin basahin yung nakadilaw. Priests. Para maka-enter tayo sa pleasant life, we need the man of God. Amen? Amen. Kailangan mo ng pastor na magtuturo sa'yo ng salita ng Diyos. Amen. Preach. Di ba may mga mananampalataya naging successful, yung faithful na umaten sa church, faithfully, prayer meeting nandito, church service andito, suportado ang pastor, ginagalang ang pastor, sinusunod ang salita ng pastor, dahil ang sinasabi ng pastor ay galing sa salita ng Diyos. Ano buhay ngayon? Naging maayos. Nasa bangko. Nasa bangko. Mapasok na sa 11. Amen? Amen, church? Amen. Alam nyo, hindi na po mag-aapir yung anghel ng Diyos sa atin. Oy, nakatagpirihan. Ganito gawin nyo. Hindi na po. Ang ginagamit ngayon ng Diyos na daloyin ang kanyang salita. Hey! Amen? Preach. Pansinin niyo po mga kapatid, yung mga Kristiyano, hindi nire-respeto ang pastor. Rebelde ng rebelde sa pastor. Yung mga nanay, ano po buhay nila? Wasak. Pasakit. Bugi. Palugi. Hanggang mahirap. Hanggang ngayon mahirap. Ang dami-dami mga problema. Tayo mga kapatid, may problema rin tayo. Pag umaten tayo ng Diyos, nakarinig tayo ng preaching na pastor, natalsikan ka pa ng laway. Pag uwi mo, malakas mo kumikikik ka pang dami. Diba? Manood ka lang ng TV, ganun ako. Sasakit lang mata mo First, to enter a pleasant life, we need the man of God. Subukan niyo po na umatin kayo dito, hindi naman kayo naniniwala sa Diyos, I encourage you, huwag ka nang umatin. Sayang lang. Yung pastor naman doon, puro sigaw na lang, nakakulili sa tenga, puro sigaw na lang. Hindi ka naman maintindihan sinasabi. Kasi hindi mo ko minsan iniintindi. Ang iniisip mo kung anong ulamin mo pag-uwi. Nakaluto na kaya, naku. Iniisip niya yung bayarin, iniisip niya kung
Yung trabaho, ay encourage you ka na matin. Sayang lang. First, para maka-enter sa present life, we need the man of God. Second, Ark of the Covenant. When we say Ark, sumisimbolo ito ng presensya ng Diyos. Amen. We need the presence of God. Meaning to say, we need God. Amen. We need the presence of God. When we say Bible, ano pumapasok sa isip nyo? God! Are you listening? When we say prayer, ano pumapasok sa isip nyo? God! When we say worship service, ano pumapasok sa isip nyo? God! When we say ministry, ano pumapasok sa isip nyo? God! We need the presence of God. Amen. Amen? Amen. Hayaan niyo po mga kapatid kumilos ang banal na espiritu sa buhay ninyo. Amen. We need God. We need the presence of God. Pag kumakanta kayo ng Tugan with the Glory, himnaryo, ano nasa isip niyo? Di ba? Diyos. Amen. Pag sinabi Berean Bible Baptist Church, ano po? Diyos. Amen? When you say soul winning, Diyos. When you say Bible study, God. We need the presence of God. At kailangan natin yung mga bagay na yun sa buhay na ito. Amen? Para maka-enter tayo sa lesson life. When we say brother to devotion, that is the presence of God. Dapat nagde-devotion, amen? Amen. Dapat faithful sa church, amen? Amen. Dapat nagpipray, dapat nagbabasa ng Bible. We need the presence of God, amen? Amen. Para maging maayos at maging pleasant yung loob ng bahay natin. Amen. Hindi yung pagising, naku po, hindi mo lang nagbabasa ng Bible, hindi mo lang nagpipray. Pag natulog ka ng din, naku, walang Diyos sa loob ng bahay. Hahanapin mo, wala kang makikita. Wala kang maaaninag, wala kang mararamdaman. Di po ba ang presensya ng kabanalan ay nararamdaman? Amen. Pero ang presensya ng kasalanan, nararamdaman din? Amen. Di ba? Amen. Bakit ang tingin nito yung pailalim? Naku, may kasalanan siguro ng ginawa. Di ba? We need the presence of God. The pastor, the man of God, the presence of God. Ano pa po? Ito po ang isang binigay ng Diyos o yung way ng Diyos ay binigay sa bansang Israel. Tinakuha niya ng ano po? Trumpets of Ram's horn. You are godly. You listen to your pastor. The presence of God nasa loob ng bahay nyo. Pangatlo, trumpet of Ram's horn. Ano po ito? Trumpeta po ito. Yung sungay ng Ram. No? Okay. Church, according sa research ko, ito palang trumpetang ito, mga kapatid, ginagamit ng bansang Israel, Tatay Jimmy, pag may celebration, anniversary, pagbubunyan, kahalakan, kasiyahan, victory. Meaning to say, mga kapatid, ipinakita na ng Panginoon sa kanila. Victory na kayo. Amen. Amen? Kapag nasa side ka ng Panginoon, talunan ka ba? Hindi. Kapag nasa side ka ng Panginoon, nasa side ka ng ano po? Victory. Amen. Nasa side ka ng ano po? Celebration. Pero pag malayo ka sa Panginoon, nasa lugar ka ng defeat, ng talunan, at ng hindi celebration, ng kalungkutan. Amen? That is trumpets are crowns. Or, you see, hindi pa nga nila nilulusog, panalo na. Binigyan na sila ng assurance na panalo na. Sino po sa inyo, Caps? Sino po sa inyo, GSW? Finals. Game 7 na. Bukas. Di ba ba? Amen. Yung mga taga Golden State, bigyan kayo ng sign na mananalo na. Di ba nakakatuwa? Yung mga taga Cubs,
Bigyan kayo ng sign, humingi kayo ng sign. Binigyan kayo ng sign. Di ba? Hindi pa nagsisimula yung laro. Masaya ka na. Magpo-post ka na sa Facebook. Oh, bakit tahimik dyan ang mga GSW? Ano? Oh, bakit tahimik dyan yung mga taga-Cubs? Talagang mambubuli ka na. Sisimulan mo ng mambuli. Kasi mayroon ka nang nakita at assurance na tagumpay ka na. Di ba? You see the celebration? Hindi pa naglalaban, nagse-celebrate ka na. Bakit? May nagbigay sa'yo ng what? Assurance. Sign. Eh kung ang nagbigay pala sa'yo ng sign eh, kung sino lang. Hindi reliable. Hindi reliable. Matutuwa ka kaya? Hindi po. Kaibigan mo lang pala ang nagbigay ng sign. Kung sa katinuan, pangatlo siya. Church. Brother Lester, ang nagbigay po ng assurance na tagumpay ang Diyos. Rich. Blessed life. Possible? Yes. Dahil ang Diyos nagbibigay na ng sinyales na mapupuntahan niyo talaga. Amen? Amen. Prophets of promise. Word. Sa mundo, totoo po, puro discouragement lang ang makukuha mo. Pero sa salita ng Diyos, palalakasin niyo mo. Amen. Preach. Yung imposible mga kapatid na mapuntahan, ang pinalakas ng Diyos ang loob mo, mapupuntahan mo ba? Yes. Yung imposible mapuntahan ng pleasant home, pinalakas ng Diyos ang loob mo, mapupuntahan mo ba? Yes! Pero mga kapatid, yung imposible, mahina pa ang loob mo dahil sa mundo, mapupuntahan mo ba? Lalo hindi! Right. Kaya ang sarap mga kapatid na mayroong Diyos eh, palalakasin ang loob. Amen. Palalakasin ng Diyos ang loob mo. Minsan umakin tayo, hinang-hina tayo, umupo tayo dyan, nakarinig tayo ng preaching, pag-uwi natin ang sigla natin. Are you saying? Amen. Lumong-lumo ka, nagbasa ka ng Bible, lumakas ka. Amen? Nagkaroon ka uli ng hope, ng pag-asa. Amen. Amen? Right. Yan ang nagagawa ng Diyos at ng salita ng Diyos. Amen. Kaya masarap may Diyos sa buhay. Laging positive. Amen? Amen. Maraming negatibo na sa mundo. We need positive. At yung positive nasa Diyos. Amen. Tagumpayin kayo, sabi ng Paul. Ang gamitin niyo yung trumpet ng celebration. Hindi yung celebration, hindi yung trumpet ng war. Celebration. Amen? Wow, amen, amen. Tuwa-tuwa. Oh, GSW na. Oh, Cubs na. Amen. Yung bang manunod ka ng TV, hindi ka na kinakabahan. Amen? Kasi alam mo ng panalo na eh. Di ba? Confident ka na mananalo. Kasi alam mo na ang mangyayari eh. Nagbigay na ng sign ng victory ang Diyos eh. Amen? Kaya sa iyo, bukas manunod ka, Kinakabahan ka. Oh, sana mga 3 points. Oh, sana pumasok. Wag. Sana ma-injury. Nagpipray ko parang gano'n. Amen. Sana hindi gumalik si Bobo. Firstly, church, itong kagandahan. Hindi ito GSW at saka Cubs. Buhay ito. May pinangako ng Diyos at nagbigay pa ang Diyos ng assurance na magtatagumpay ka talaga. Amen? Mahirap maging tatay, pero salamat kay Diyos. Amen? and then another thing. Sabi ng Bible, the 7th day. What is 7 sa Bible? Numero ng Diyos. Hindi sila ligaw. Talagang perfect number. Bakit 7 days? Hindi 6 days? Hindi 5 days? Hindi 4 days? Bakit 7 days? Kasi ang 7, numero ng Diyos. That is perfect number. Meaning to say mga kapatid, meron talagang perfect timing ng Diyos for you to mapunta sa pleasant Life. Obey God's way lang. Amen? Sundin mo lang ang utos ng Diyos. To make the long story short, ito po ang nangyari. And it shall come to pass that when make a long blush with a wrong sword,
And when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a what? Great shout. Lahat sisigaw, sabay-sabay, malakas. And the wall of the city shall what? Fall down flat. And the people shall ascend up every man straight before him. Yung pinoproblema nilang wall para mapuntahan yung pleasant life. Pag sabay-sabay silang sumigaw at hinipan yung trumpet ay na 7th day, ang mangyayari sa wall na problema nila para mapuntahan yung mga hindrances, lulubog at magiging flat. Madali nang puntahan, madali nang sarakayin. Amen? Ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, simple lang. Tama. Obey God. Obey God's way. Para mapunta. My church, yung pinoproblema mo, na asawa mo, anak mo, kuminsan sarili mo, para maging pleasant yung home mo, sumunod ka lang sa Diyos. Aayos siya. Amen. Dahil ipinangako na ng Diyos yan at nagbigay ng Diyos ng assurance, mangyayari talaga yan. Amen? Para pag sa bandang huli, kung tayo'y matanda na, sana, diba, hoping paano, di tayo magbago. Hoping paano, pero pag sumunod ka sa Diyos, hindi hoping yan, mangyayari. Hey! Meron tayong lahat. Praise God. Maraming Diyos, salamat sa inyong salita. Pamanahan kami at kayo ang kailangan namin, aming nabatid. We need you, O Lord. Sa bisita namin narito ngayon, ang kailangan ng Panginoon hindi reliyon. Hindi kayang baguhin ang reliyon ng buhay natin. Ang dami lang mga pagbabago sa atin, totally pagbabago, gusto natin magbago.